Sa paglipas ng panahon, ang mga alamat at kwentong bayan ng Pilipinas ay nagbigay daan sa iba't ibang mga nilalang na kumakatawan sa mga takot at pangamba ng sambayanang Pilipino. Isa na rito ang aswang. Isang nilalang na bahagi ng malawak na mitolohiyang Pilipino. Ngunit, sa pagsapit ng bagong taon, ang isang tahimik na nayon sa gitna ng Visayas ay nagising sa isang kakaibang karanasan na magdudulot ng takot at pagtataka sa bawat sulok nito. Sa bisperas ng bagong taon, ang buong nayon ay abala sa paghahanda. Ang mga kalye ay puno ng mga parol at makukulay na ilaw, at ang hangin ay puno ng amoy ng piniritong lechon at iba pang masasarap na pagkain. Sa gitna ng mga pagdiriwang, si Mang Andoy, isang matandang magsasaka, ay abala sa paghahanda ng kanyang taniman para sa susunod na anihan. Habang ang lahat ay abala, si Aling Sisa, ang pinakamatandang babae sa nayon, ay nagbabantay. Kilala siya sa pagkakaroon ng kaalaman sa mga sinaunang paniniwala at ritual. Sa kanyang mata, may isang hindi pangkaraniwang bagay na nagbabadya sa pagdating ng bagong taon. Nang sumapit ang hating gabi, kasabay ng malalakas na tunog ng mga paputok at masayang hiyawan ng mga tao, may isang kakaibang pangyayari ang nagsimulang maganap. Sa gilid ng nayon, malapit sa madilim na kagubatan, may mga kakaibang tunog na nagsimulang marinig. Ito'y hindi katulad ng karaniwang tunog ng kalikasan at ito ay mas nakakatakot at nakakabahala.
Si Mang Andoy, na nooy pauwi na mula sa kanyang taniman, ay biglang nakaramdam ng matinding takot. Ang kanyang mga paa ay tila nagyelo sa kinatatayuan habang nakikinig sa mga mahihiwagang tunog na nagmumula sa kagubatan. Matagal ng kaalaman sa mga kwento at alamat ng nayon ay bumalik sa kanyang isipan, at doon niya naalala ang kwento ng aswang, isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Si Aling Sora, isang matandang manggagamot, ay alam ang tungkol sa aswang na ito. Ayon sa kanya, ito ay isang sinaunang nilalang na nabubuhay sa dugo at laman ng mga tao. Matagal na niyang pinag-aaralan ang aswang na ito, at alam niyang sa gabi ng bagong taon ito ay magpapakita. Habang papalapit ang hating gabi, ang mga tao sa nayon ay nagsimula ng magtipon sa plaza para sa countdown. May mga pamilya na nagsasayawan, mga bata na naglalaro, at mga matatanda na nagkukwentuhan. Ngunit, sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang nakakatakot na sigaw ang pamuanet sa tahimik na gabi. Ang aswang ay dumating na. Agad na kumilos si Aling Sora kasama ang ilang matatapang na kalalakihan ng nayon. Dala-dala nila ang mga armas na gawa sa kawayan at mga anteng-anteng na pinagkalooban ng mga bendisayon. Habang lumalaban sila sa aswang, nahihirapan sila talunin ito. Dahil paiba-iba ang anyo nito. Anyong itim na aso, anyong malaki pusa, anyong malaki ibon, at ang ibang mga tao sa nayon ay nagsimulang magdasal at humingi ng proteksyon. Ang labanan ay naging mahirap at matindi. Ang aswang ay malakas at mabilis magpaiba-iba ng anyo, ngunit ang mga tao patuloy na lumaban. Hindi ito samuko hanggat hindi nila matalo ang aswang. Sa tapang ng mga tao at pagkakaisa, sa tulong ng mga anteng-anteng at dasal, unti-unti nilang napahina ang aswang. At bumagsak ito sa lupa.
Sa wakas, sa pagsapit ng hating gabi, natalo nila ang aswang at ito ay naglaho na parang usok. Pagkatapos ng labanan, ang nayon ay muling nagdiwang ngunit may bagong sigla at pasasalamat sa kanilang puso. Ang bagong taon ay hindi lamang naging simbolo ng bagong simula kundi pati na rin ng tagumpay laban sa kasamaan. Ang kwentong ito ng aswang sa bagong taon ay magpapaalala sa atin na sa kabila ng takot at kaguluhan, ang tapang, pagkakaisa at pananampalataya ay maaaring magbigay daan sa liwanag at tagumpay. Alright, at isa na namang kwento ang natapos natin. Marami salamat po sa sumubaybay sa amin. Happy New Year sa ating lahat. See you next upload.